Sadyang napaka-buti ng ating mahal na Panginoon at salamat sa Diyos sa ating pong napag-aralan mo minamahal, sa ating pong Bible study. It's about grace ng ating mahal na Panginoon. Alam po niyo kapatid, ako'y nakaligtaan ko po kapatid na yung araw po ito po ang araw po ng pag-celebrate po natin at pag-alala ng ginawang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So tayo po ay magte-take po ng ating pong Holy Supper. Kaya po minamahal niyo po ang aking inihanda na mensahe na ating po pagsalusaluan mga minamahal na mga salita ng Panginoon. So kapatid, ito muna ay hindi po natin pag-aaralan dahil ito po ay mahaba, kapatid. Amen. Dahil kukulangin po tayo sa oras, kapatid. Amen. Kaya po minamahal ako lang po ay po ng konting mga talata upang ito ay ating pong pagbulay-bulayan. Praise the Lord. Amen. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. At tunay po na tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, sa mga kapatiran po natin na patuloy na umaten, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay mga indication, kapatid, na tayo po ay ginagabayan at nandyan po ang biyaya ng Diyos. Amen. Na tayo po ay nanatiling malakas ng ating pangangatawan at nagiging malakas ng ating pananampalataya. Amen. Dahil ang pananampalataya ito, kapatid, na ito po ay naipunla at ito ay tumutubo sa bawat puso po natin. Ito pong lahat ay galing sa Diyos dahil sa kanyang biyaya. Amen. Kaya ating kumahal na kapatid, ang ating kaibigan, ating beloved brother Jack Casinya, siya po ang minamahal ay retired military man. Siya po ay isang Philippine Air Force mga minamahal at kasama po ang ating mahal na kapatid beloved Sir Lani na patuloy na nalilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya palapakan po natin ang ating Diyos ng mga. Ating po minamahal sa iglesia po ng Amazing Grace of Jesus Christ Community Church ay po ay halo-halo po rito. Amen. Hindi po tayo magkakamag-anak, pero tayo po ay tinipon ng ating Panginoon dito. Meron po kanya-kanya po mga pinagdaanan po sa buhay. Praise God. Ang isa po natin kapatid dito, hindi ko na papanggitin ang kanyang pangalan. Siya po ay dating NPA, mga minamahal. Siya po ay sumali po sa New People's Army noong panahon po na malakas po ang NPA dito po sa ating pong probinsya ng Pampanga, mga minamahal. At wala kang maiiwan kapatid na bagay na yung damit na kapitbahay po niya na nakasampay kapag gusto niya kapatid, walang paalam, talagang kukunin po niya yan. At kapag nireklamo, ang sabi lang po niya, ano magagawa niyo? Gusto ko yun. Ibig sabihin mo na mahal, yun po ang tao. Pero salamat sa ating Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos, binago po sila. Everybody say, praise the Lord! At ang sabi po minamahal ni Apostol Pablo dito po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Ano po ang sabi po ni Pablo? My teaching and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power, so that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Ano po na sabi dito sa wikang Tagalog? Ang aking pananalita, sabi ni Pablo, at ang aking pangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang, ang sabi po, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig o maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Alam po niyo kapatid, ang dami po ng mga mag-aral, magagaling po sila. Sila po'y nag-aral, napakataas na kanilang pinag-aralan. Napagaling po nila sa pulpito, mga minamahal. Pero hindi po yun ang basihan ng kingdom ng ating Panginoon. Hindi po yun ang
basihan ang pagandahan ng pangaral, hindi ang basihan kung paano napakalinis mong magdala ng mensahe sa banal na pulpito. Hindi po yun ang basihan. Bagkus mga minamahal, meron pong tinatawag na basihan. Ano po ang basihan? Ang basihan po nito na ang salita ng Diyos, ito ay merong bunga. Amen. Ito ay merong kapangyarihan sa bawat nakakarinig at sa bawat dumidinig ng mga salita nito ng ating Panginoon. Ano sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 4:20? For the kingdom of God is not in word, but in power. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. For the kingdom of God is not in word, but in power. So meron pong power, meron kapangyarihan, kapatid. Hindi lamang puro salita, hindi lamang puro pagandahan ng pangaral, hindi po sa mga paghihikayat, not with enticing words of man's wisdom, na sa kanilang pangaral dapat galing na lang magsalita. Ikaw ay mahihikayat, mga minamahal, sa kanilang pangaral, mga minamahal. Pero hindi po yun ang batayan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sabi ni Pablo, ang sabi ni Pablo, mga minamahal, for the kingdom of God is not in word, but in power. Amen. Power to change our life. Power, mga minamahal. Kapangyarihan na baguhin ng Diyos ang ating mga buhay. Kapangyarihan, mga minamahal, the moment na ikaw ay makapaginig ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na ito, na iyong narinig, ito'y tutubo, mga minamahal. Dati-rati, NPA ka, dati-rati, napakasama mo, dati-rati, magnanakaw ka, dati-rati, mga minamahal, ikaw ay drug addict, shampoo addict, mga minamahal, pero nang ikaw ay makakilala sa ating Panginoon Kristo, ikaw ay binago ng Diyos. For the kingdom of God is not in word, but in power. Amen? Kalakuan po natin ang Panginoon. At ito po, mga minamahal, ay itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. Merong iglesia na tunay nilalagisan ng ating Panginoon. At ang iglesia nito ay tayo. Amen. Tayo ay miyembro o kabilang sa katawan ni Kristo. Iglesia na pinagpala ng Diyos. Iglesia na binago ng ating Panginoon. Anong sabi po, kapatid, ng Matthew chapter 16 verse 18? Peter, upon this rock, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, I'm going to build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang sabi mo mula, mahal, sa English, and I tell you, Peter, at sinasabi ko sa inyo, medyo natin mo tayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi ko sa mga tagal, sinabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Amen. Upon this rock, I will build my church. Sino ang rock na ito, kapatid? Hindi si Pedro. Ang rock na ito, mga minamahal, mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Na ang rock na ito, kapatid, ang kanyang iglesia ay kanyang itatayo dito. Na kapag ito ay merong pundasyon at ito'y nakatayo sa isang matigas na bato, mga minamahal, ito ay hindi kayang wasakin. Ito ay nagiging matatag. Anuman po ang dadaan na bagyo dito, mga minamahal, sa anumang bagay, hindi siya lalagpak at hindi siya matitibag. At sino, kapatid, ang iglesia nito na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo? Tayo na tumanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Amen! Amen! Even the gates of hell shall not prevail
pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay sa kanila, mga minamahal. Amen? Hindi sila magtatagumpay. That is, mga minamahal, a golden chain redemption ng ating Panginoon. Amen? Ito'y kadena ng pagliligtas ng ating Panginoon, kapatid, na tayo po ay justified, then tayo po sinasanctify ng Panginoon, at balang araw, tayo pong lahat ay i-glorify ng ating Panginoon. Ano man po ang dadaan sa ating pong mga buhay, kapatid, pagsubok man yan, kahirapan man yan, mga minamahal, hallelujah, wala ka man makain, hallelujah, pero ikaw ay mananatiling nakatayo na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ikaw ay inilagay ng Diyos sa gitna ng isang makasalanang sanglibutan ito. Amen? Hindi ba tayo nasa sanglibutan? Ang sanglibutan ay punong-puno ng kasalanan. At ikaw na pinili ng Diyos na iglesia ng ating Panginoon, ikaw ay itinayo, kapatid. At kailanman, ang kasalanan yan, hindi magwawagi sa iyo dahil binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos upang labanan ang mga udyok ng sanglibutan ito dahil ikaw ay anak ng Diyos, bilanggo ng ating Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. At ang iglesia nito, ito'y matatag. Ito ay hindi kaya, mga minamahal, buwagin at wasakin ng kalaban. Ang mga kalaban, kapatid, napakarami po, at ang sabi ng Biblia that we do not wrestle against flesh and blood. Hindi daw po tayo nakikipagbaka sa magitan ng laman at dugo. Ang ating kalaban, kapatid, ito ay espiritu. Ito'y masamang espiritu, kapatid. Amen? Ang sabi nga po, kapatid, in John chapter 10, verse 10, Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Si Satanas daw po, siya po'y naparito upang pumatay, upang mangwasak, at upang magnakaw ng ating pananampalataya. May pananampalataya tayo, gustong wasakin ni Satanas. Ang buhay natin mapayapa, gustong wasakin ni Satanas. Ang ating paglilingkod na may kapayapaan sa Diyos, masaya po tayo, gusto yang nakawin ni Satanas, gusto yang wasakin ni Satanas. Dahil galit na galit si Satanas. Dahil dati-dati tayo'y pag-aari ni Satanas. Pero ngayon, hindi na po tayo pag-aari ni Satanas, bagkus ngayon, tayo inaring ganap at inaaring mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ngayon ay pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo, maghanda ka, kapatid. Dahil Sunday, makakasama mo ang ating Panginoon. Si Satanas, kapatid, siya'y galit na galit dahil someday siya'y itatapon doon sa dagat-dagat ng apoy kasama ang mga taong ayaw maglingkod sa ating Panginoon. Pero ikaw na pinili ng Diyos, ikaw na binago ng Panginoon, ikaw na itinayo ng church, na iglesia ng ating Panginoon, mga minamahal, ikaw kailanman hindi pababayaan ng Diyos na mawala ka pa sa kamay ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Anong sabi po ng Luke chapter 10 verse 19 up to 20? Mga minamahal, ito ang sabi po sa kanyang mga apostoles ng ating Panginoon. Tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ang mga ahas at mga alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaawan, at walang makakapanakit sa inyo. Ang sabi po mula, behold, I will give you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemies, and nothing shall by any means hurt you. Yun ang sabi ng Panginoon. Binigyan daw po tayo ng kapangyarihan upang yurakan, upang yapakan ang mga alakdan, kapatid.
At ang mga ahas, hindi po literal. Baka mga minaman, makakita po kayo, kapatid, ng cobra, mga minaman, talagang sinasadya mo, inaapakan mo. Yung isang pastor, kapatid, nakita ko sa social media, ito ang kanyang basihan. Kumuha po siya ng ahas, ang sabi po niya, itong sinayin po niya na versikulo, ang sabi ng ating Panginoon, "Behold, I will give you power to tread on serpents and scorpion, and all over the power of the enemies, and nothing shall by any means hurt you." Yun ang kanyang preaching, kapatid. Ano nangyari? Tinok lang po siya ng ahas. Pagkatapos lang po ng ilang minuto, patay yung pong pastor na yun. Mga minaman, hindi po ito gano'n na literal ang sinabi po ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, mga minamahal, ang ibig sabihin ng serpents and scorpions, ito ay simbolo ng spiritual opposition. Amen. Mga spiritual opposition po ito. Na ikaw ngayon ay minamahal ay pag-aari ng Diyos, mga minamahal, ang dami po ng mga spiritual opposition. Sino ang mga nag-o-oppose kapag na yung paglilingkod sa Diyos? Sino? Si Satanas. Amen po ba? Ang mga diablo, sila ay laban at labag sa kanila na ikaw ay maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya mga minamahal, itong mga labag na ito, itong mga opposition nito, na yung paglilingkod sa Diyos, hindi sila magtatagumpay. Amen? Susuko at susuko sila sa iyo. Bakit? Dahil ang iyong paglilingkod at ang iyong buhay at ang iyong kaluluwa, ito ay hawak-hawak ng ating Panginoong Jesucristo. At kailanman at kung sino man ay hindi pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Danger, kapatid! Serpents and scorpions. Yung scorpions, kapatid, yung mga panganib. Yung serpent, yung mga ahas, kapatid, yung sinasabi ko, yung mga opposition sa iyong paglilingkod sa Diyos. Kailanman, hindi po yan magtatagumpay. At meron power to tread on. Upang yapakan. Amen. Kahit sa Satanas, kaya mong ilagay sa ilalim ng iyong paa. Bakit, kapatid? Sa ganang atin hindi natin kaya. Dahil tayo po yung mga tao. Pero dahil ngayon, dahil meron na po tayong Espiritu ng Diyos, makapangyarihan na po tayo, kaya mo nang yapakan yan. Ibig sabihin, kaya mo nang daigin ang mga lalang at ginagawa ng diablo sa buhay mo dahil meron ka ng Heso Kristo ngayon sa buhay mo upang labanan ang kasalanan. Amen. Everybody say, praise the Lord. I will give you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemies, and nothing shall by any means hurt you. Ang sabi mo mga mahal, hallelujah, nung bumalik ang mga apostol, bahal na Panginoon, maging ang mga masamang espiritu, sila'y sumusuko sa amin. Sila'y natatakot sa amin, ang sabi ng mga apostol. Anong sagot ng ating Panginoon? Tuloy yung basa. Luke chapter 10, verse 20. Ang sabi, gayon man, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen! Amen! Yun ang dapat natin ikagalak. Hindi po yung mga minamahal na meron kang kapangyarihan, hallelujah, na ikaw at ngayon ay kaya mo nang daigin ang mga lalang ng diablo. Kaya mo nang daigin na hindi naman galing yan sa iyo, kapatid. Kaya mo naiwasan ang kasalanan dahil din sa biyaya ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng ating Diyos, huwag mong ikagalak yan. Huwag kang maging masaya dyan. Bagkus, maging masaya ka at lalo kang magalak na ang mga pangalan ninyo ay nakasulat sa langit sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, sogrado, assurance of salvation na magmamalat tayo ng buhay na walang hanggan. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Sino po rito gusto magmahal ng buhay na walang hanggan? Magsabi, praise the Lord. Sino po nagagalak dito ng kanilang mga pangalan na kasunod sa aklat ng buhay? Magsabi, amen. Palakpakan po natin ang mga kasama. This is the most important. Ito ang siyang purpose ng Panginoon. Bakit siya nagkatawang tao? Upang iligtas tayo ng mga makasalanan. Amen? Amen? At yun ang biyaya ng Diyos na hindi mo kayang sukatin. Tayo mga basahan lamang sa Panginoon. Wala kang may pagmamalaki sa Diyos. Amen po ba? Hindi yung naman parang pinanglilimos mo lamang ng oras ang Panginoon. Kaya sabi ko sa mga kapatiran, kapag sinilo nyo na ang Word of God, ayaw pa rin nila, bayanan po nila siya, kapatid. At huwag kayong parang nagsusumamo na, attend naman kayo. Please. No. Bayaan mo ang Diyos ang siyang kikilos sa buhay niya. Amen. Ang importante na i-share mo sa Kanya ang tunay na bagay ng Panginoon. Amen? Kasi nakakalungkot, kapatid, parang pinanglilimos natin ang oras ng Panginoon. Huwag na huwag mangyari. Dahil ang Diyos, siya ang source ng lahat ng bagay. Amen. Doon sa pinag-aralan po natin common grace, ang mga unbeliever, sila'y humihinga. Amen po ba? Mga hindi naman Kristiyano, sila'y humihinga. Ngayon, tayo po'y humihinga. Ibig sabihin, yung tinanggap ng mga unbeliever at yung mga tinanggap ng mga believer, pare-parehas lang. Amen po ba? Ibig sabihin, that is common grace. Pero, ang hindi po nila tinanggap ay hindi kagaya ng tinanggap natin. Meron na tayong common grace at meron pa tayong special grace. And what is that special grace? That is salvation grace. Amen. Amen. Napakarami, kapatid, na mga marunong sa daigdig na ito. Napakataas na kanilang pinag-aralan, mga minamahal. Pero hindi nila naintindihan ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero kapatid, dahil sa grasya ng Panginoon, because of the salvation grace from our Lord Jesus Christ, hindi ka ba nag-aral? Grade 1 lang ang tinapos mo, mga minamahal. Pero bakit ka narito? Bakit? Dahil binigyan ka ng kaunawaan ng ating Panginoon. Binuksan ng Diyos ang ating mga puso't kaisipan. Pinuhay tayo ng Panginoon. Amen? Tayo natin tumayo, kapatid. At umamit po tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Bago po tayo muna mga dumako sa ating pong pagsagawa ng Holy Supper, ating pong awitin mong minamahal ang maging sino ka man. Maging sino ka man, kapatid. Mayaman ka man, mahirap ka man. May pinag-aralan ka man, wala kang pinag-aralan. Kung mga tao, kapatid, hindi nire-recognize ang kagandahan ng iyong puso. Pero ang Diyos, kapatid, maging sino ka man, kilala ka ng Panginoon at nire-recognize ng Diyos ang buhay mo. Dati tayong mga pasahan, maging sino ka man, maging batahan lang tayo sa harapan ng Diyos, pero may pinagpala tayo ng Panginoon. Hallelujah! Maging sino ka man, kung iniisip mo na wala sa'yo nagmamahal, isang nagila na nagmamahal sa'yo ng lubusan. Dahil sa pag-ibig niya, ako ng halaga. Kahit masano, kahit makasaan lamang, pinulot niya ako din ka sa pinulot niya. Yes, hallelujah, hallelujah.
isang awitin. Habang dinidistribute po, kapatid, ang tinapay na sinisimbolo ng katawan ng ating Panginoon Kristo at ang katas ng ubas na sinisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Tayo na kayo nagsisimula. Magkipag-ugnayan po tayo sa ating Sabi po manamahal ng 1 Corinthians chapter 11, verse 26. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord is in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. Atin na pong salisikin, mga minamahal, ang ating pong mga sarili bago po tayo kumain at uminom ng saro ng ating Panginoon.